Kamusta mga kapatid? Naninibago ba kayo? Wala akong hawak na mic. High-tech na ngayon. Nilalakas ako lang boses ko. Amen. Sinubukan ko lang po kung pwede kasi gusto ko gumalaw-galaw. Naaprubahan naman ni Bisha, pwede daw. Thank you, ma'am. Magandang umaga sa inyo lahat. Tingnan mo ngayon katabi mo, sabihin mo, kapatid, kamusta ang puso mo? Sumabay ka ba sa Valentine's? Sa kabila, kapatid, how's your heart? Maganda ba tibok niyan ngayong araw na to? Amen. Pag-uusapan kasi natin tungkol sa puso. Kaya ang title ko, The Heart on a Tree. Baka nagtataka kayo, baka parang may puso ba ang puno? Buhay ang puno. Pero hindi yung puno pag-usapan natin. Pag-uusapan natin ngayon, ang isang character sa Bible na inalay niya ang puso niya sa Diyos. Handa na ba kayo mga kapatid? Parang dito lang may amen. Handa na ba kayo mga kapatid? Sa likod, parang last sumagot. Last. Pwede ba sabay-sabay tayo? Handa na ba kayo mga kapatid? Sa puso nyo ngayon. Bago tayo mo sila, check nyo nga yung heart nyo. Check nyo. Mabilis ba ang tibok? Pag mabilis, tubig. Inom kayong tubig. Anyway, our verse for today is in Luke 19. Luke 19. Sarap pala nung nakalapel, ano? Para nakakagalaw ka. Galing. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. Say Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay in your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Thank you, Father, for your word. Sorry po, kasi etong word na to, etong event ni Zacchaeus, medyo nakaka-relate ako eh. Kahit hindi ako maliit. Wala po akong pinapatamaan, ha? Wala po akong pinapatamaan. Kasi po merong isang, tignan nyo kung makaka-relate kayo, ha? Tignan nyo, ha? Kasi alam nyo po sa Bible, ang mga character sa Bible, hindi aksidenteng nakaka-relate tayo. Bukod sa whale, tinignan na naman ako, whale. Di ba, pag magbasa kasi kayo ng Bible, simula Genesis hanggang Revelation, baka makarelate kayo doon sa 4 horsemen. O kaya, when Judas hung himself, di natin masabi. May ganun eh. Pero ang mga characters sa Bible, pag talagang babasahin nyo ng malalim, parang nakaka-relate ka. Ay, nakukuha nyo ba yung sasabi ko? Sino dito nakaka-relate kay David? Kay Goliath? Wala. So itong si Zacchaeus, nung binabasa ko to, parang nakarelate ako. Ito po. Dahil itong si Zacchaeus
ay isang tax collector. Oh, tax collector ka ba, Pastor Josh? Di po. Masamang tao si Zacchaeus nang lalamang. So, nang lalamang ka pala, Pastor Josh? Nung nasa dilim ako, medyo nanlalamang. Pero wala na po ako sa dilim, nasa liwanag. Yung mga judging eyes nyo talaga. Nasa liwanag na po ako, hindi na po nanlalamang. Bakit ako nakaka-relate dito sa story ni Zacchaeus? At kayo din, pakinggan nyo to. Dito sa storyang to, meron isang tax collector. Noong unang panahon, pag sinabi mong tax collector ka, ang unang image sa iyo, mapanglamang ka. Mabait kang tao siguro, mayamang ka, kaya lang yung ugali mo, hindi maganda. Yun ang tax collector noon. Ngayon, ang tawag ngayon, BIR. No judgment, wala. Di ba? Pero ngayon maayos na ang tax natin. Ayos ba? Maayos ba yung mga taxes natin? Pero noong unang panahon, madaling manglamang ang mga tax collector. Ayon sa Bible. So itong si Zacchaeus, isang araw, nalaman niya na dadaan doon si Jesus sa Jericho, on the way. So si Zacchaeus, siguro, inside him, gusto na niyang magbago. Napagod siguro siya sa kurakot niya, napagod na siguro hindi na kasya sa kwarto niya yung pera niya, yung mga shinglings niya and gold. Nakakapagod din pala manglamang Siguro to si Zacchaeus, wala naman in-experience sa Bible, pero ang sinabi lang doon, gusto niyang makita si Jesus. Gusto niyo ba makita si Jesus? Tingin ko hindi pa natin kakayanin kasi masyado maliwanag pa Jesus. Pero one day makikita rin tayo. Pero nung nandito pa si Jesus, nung tao pa siya, gusto niyang makita si Jesus. Ang isang reason na sinabi dito, gusto niya makita si Jesus kasi gusto niyang magbago. Nasa isip niyo siguro, yun ang paraan lang para magbago ako. Kay Jesus ako magre-repent. At hindi sa ibang tao. Ganun naman di ba? Pag may nagawa kayo hindi maganda, may consequence. Kanino kayo magre-repent? Sa kapitbahay niyo ba? Siya nga yung ginawan mo na hindi maganda Mag-sorry ka sa kapitbahay mo at mag-repent ka kay Lord. Yun ang ugali ni Zacchaeus nung oras na to. Yung excitement na puno na sa kanya. Kaya po, si Zacchaeus, lumabas ng bahay, inaabangan niya si Jesus. Kaya lang, hindi po siya katangkaran. Sama na naman ang tingin niyo sa akin. Ang karakter niya, mayaman, mapaglamang, kaya lang medyo maliit. Pero hindi doon tumigil. Hindi naging hadlang yung kanyang height. Alam niyo kung bakit? Gumawa siya ng paraan. Dumiskarte siya para makita si Jesus. Dumidiskarte ba kayo minsan para makita niyo si Jesus? Gumagawa ba kayo ng paraan para kay Jesus? O abang grasya na lang? Pag-isipan niyo yan. Parang ang dami asamaan ang tingin sa akin. Mag-mic na lang kaya ako. Okay pa ba? Okay pa ba kayo? Mahal niyo pa ako? Okay. Kasi baka... So, ito na. Si Jesus, dumaan na at si Zacchaeus umakyat ng puno para makita niya si Jesus. Dito sa Bible, sa event na to, there are 4 characters in Luke 19, 1-10. Nakuha niyo yung istorya? Nakuha niyo yung istorya? Ang lahat nakakuha ng istorya, say amen. Yung medyo naglo-loading pa, say praise the Lord. Uy! Thank you, Lord. Sa tamang lugar. Isa na pumalakpak ko. May echo. Okay. 4 characters in this story sa Luke 19, 1-10. The first character
is Jesus. Kasi siya yung dadaan at pinakahihintay ng mga tao, si Jesus. Hinihintay niyo ba si Jesus? Mag-iimi naman kayo. Siya ang figure dito kaya nabuo tong storyang to. Ang second character is Zacchaeus. Si Zacchaeus, siya ang chief tax collector who wants to see Jesus. And the third character is the crowd. Yung crowd, sinabi dito, humirit pa. Ang crowd, yung mga tao sa paligid ni Jesus, sumusunod din sa Kanya. Siguro followers ni Jesus. Baka iba doon, disciples niya. Basta yung fans club, kasama. Kaya lang, humirit pa tong fans club na to. Umakyat na nga si Zacchaeus, gumawa na ng paraan, tinawag siya ni Jesus, sabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan sa puno, pupunta ako sa bahay mo. Itong mga crowd na to, pambira naman si Jesus, makasalanan pa yung pupuntahan niya. Kita mo naman ang ugali, huwag tayong ganun ha. Pag meron tayong kapatid na nagbabagong buhay, maging masaya kayo para sa kanya. Huwag kayo ito mga inggit, siguro makasama to dati ni Solomon no judgment. So itong mga kasama ni Jesus, hindi naman mga followers na ni Jesus. Kinutya pa si Zacchaeus. Ano ba naman to si Jesus? Pupuntahan pa niya yung makasalanang bahay. Nilalamangan kami nga siguro, ang ingay nun, ano? Kaya siguro hindi nakalusot si Zacchaeus, kasi nung nakita si Zacchaeus siguro sa malayo, ako nagsisiguro, kasi sinabi sa Bible, nung malayo pala si Zacchaeus, naku si Zacchaeus, huwag natin palusutin. Minsan ganun tayo Yung kapwa mo gusto na magbago, ikaw naman pinipigilan mo. Wala dito nun sa JCS Promise? Okay, promise. Kaya si Zacchaeus gumawa ng paraan. Umakyat siya ng puno. Ito na ang ating fourth character. Ang fourth character ay ang sycamore tree. Ang sycamore tree, very famous sa buong Biblia. Fig tree ito. Very famous. Kasi ito yung laging favorite fruit ni Jesus, di ba? Pagka sa Bible, may fig tree, tapos mga puno. Yun ang famous tree sa Bible. Nagkataon, doon sa lugar na yon, merong isang punong nakatayo na nananahimik na inakyatan ng isang Zacchaeus. Sycamore tree. The story of Zacchaeus climbing a sycamore tree symbolizes four spiritual themes. Four spiritual themes. Number one, ang ibig sabihin ng sycamore tree is seeking Jesus above worldly obstacle. Nakita niyo yung worldly obstacle? Yung mga crowd na hindi pinalusot si Zacchaeus, ang lilit mo na nga, hindi mo ba ako pinalusot? Pagka lumusot naman ako para walang nangyari, kasi lead ko nga Minsan kasi, sa buhay natin, ang liliit ka din, di ba? Aminado po ako doon. Kahit malaki po ako, minsan ang liliit ako. Huwag niyo akong ngitian. Kasi sa mga sitwasyon natin, akala natin wala nang pag-asa. Pero nanliliit ka. Yung pakiramdam mo na, paano ko makikita si Jesus? Ito mga crowd na to, ayaw ako palusutin. Wala pa ako sigurong senior's card. Kaya hindi pa ako priority lane. Kaya hindi siya makalusot. Itong worldly obstacle, nangyayari sa atin araw-araw. Tatawag si ganito, pupunta si ganyan, bibisita si ganito. Pupunta ka na ng church. Uy, sister, ang tawag pa sa iyo, sister. Sister, inuman tayo. Wow. Tapos tatawagin, brother,
punta ka naman sa party namin. Sige, anong oras? 9:00 ng gabi, ng umaga. Sandali, magsisimba ako eh. Brother, ikaw ang opening prayer sa party. Pwede ba yung misis mo ang closing prayer? Di ba yung mga obstacles sa buhay mo? Hindi ka makagalaw. Nandun ka na sa loob, ang hirap pumasok, ang hirap makalusot. Kasi sinusubukan mo ang lahat. Kaya lang ang daming... Ang obstacle, wala kang kinalaman. Kasi ikaw ang niyayaya eh. Kung kumagat ka doon, temptation. Ibang storya yon. So itong si Zacchaeus, gustong-gusto na niya magbago. Hindi humadlang ang obstacle sa kanya. Because of the sycamore tree. Umakyat siya sa sycamore tree. Above, say above. Above the obstacle of the world. Kaya mga kapatid, magandang story. Una pa lang to, sa sample ng sycamore tree. Number 2, humility and childlike faith. Si Zacchaeus, pinakamayaman siguro kasi dami ng pera, tax collector. Pero, sa sobrang heart's desire niya, puso na ang nagsasalita. Kailangan kong makita si Jesus. Nararamdaman niyo ba minsan yun, yung tibok ng puso niyo? Lalo na pagka nasa agrabyado kayong sitwasyon, kailangan kong makita si Jesus. Kailangan ko. Tapos iinom ka agad ng gamot. Teka, pakiramdaman mo muna eh. Ginagamot mo. Kung kailangan mo makita si Jesus, gawin mo. Seek and you will find. Knock and the door will open. Ito na naman tayo. Kaya itong si Zacchaeus was very humble. Kasi kung ako na yung pinakamayamang tao dito, sana kumuha nila ako ng security para ihawi yung mga tao. Di ba? Kaya lang hindi. Pinairal niya yung humility niya. Tinanggal niya, sinet aside niya yung yabang sa katawan and childlike faith. Yun ang ibig sabihin ng childlike faith. Kung gusto mong makuha ito, be like a child. Na you don't worry about tomorrow. Kasi sagot ka na ng tatay mo eh. So yung childlike faith, diretso ako kay Lord. Hindi ko naisipin mga sasabihin ng iba. Hindi ko nasasabihin yung mga worldly obstacles dyan. Gagawin ko kasi yung focus ko na kay Jesus. At eto pa, ang gusto lang niya, makita si Jesus. Yun lang ang unang objective niya. To see Jesus. Number 3, the sycamore tree is a divine appointment. The tree serves as a place of divine encounter. Bakit divine encounter? Malay mo ba namang may puno dun sa crowd? Malay mo ba naman na, anong malay mo, si Zacchaeus may dala pa ng ladder. Pero hindi nangyari yon. Kasi kailangan mapangyari, umakyat sa puno. Dahil doon nakikita ang divine character mo. Minsan sa buhay natin, pag gagawa tayo ng diskarte, gagawa tayo ng paraan para sa mabuti, gagawin mo ang lahat. Si Lord, pag nakita yung puso mo, na gusto mo talagang gawin ang lahat para makita siya, si Lord ang gagalaw para sa'yo. Nakita niyo yung open doors natin? Si Lord ang tagabukas ng pintuan niyo. Si Lord ang tagabaksak ng Jericho. Si Lord ang tagahawi ni kay Moses, yung dagat. Wala kang ibang gagawin kung hindi i-desire na makita si Jesus. Kaya nung oras na yon, hindi aksidenteng may puno. Siguro no mga ilang years, tinanim na ni Jesus. Hindi, wala sa Bible. Tapos tumubo na lang. So it's a divine encounter.
na talagang si Zacchaeus may paraan na umakyat sa sycamore tree. Kaya tayo mga kapatid, yung mga paraan natin, huwag kayong susuko. Basta sa mabuting mangyayari yan, ha? Paraan na mabuti, ha? Kasi may paraan din ng kasamaan, eh. Kasi kung ako si Zacchaeus noon, ba't pa ako akit ng puno? Bigay na lang ako ng invitation, tapos may nakasilid. Bibigay ko kay Peter. Peter, bigay mo naman kay Jesus. Oh. Punta ka sa bahay namin. May 8.50 dyan. Ang tahimik din naman. Tama ba itong pinagsasabi ko? Di ba? Kung si Zacchaeus, nawala kasi yung yabang eh. Nawala yung yabang sa katawan niya. Nawala yung pagiging tax collector niya. Ang pumalit yung pusong tumitibok na Jesus. Check nyo nga yung heart nyo. Baka iba yan, ha? Baka Joshua. Check mo nga, G. Di ba Joshua? Jesus. Ito po, sa divine encounter, meron pa pong isa. The number 4, that symbolizes the 3, is transformation and salvation. Hindi magagawa ni Zacchaeus na makita si Jesus kung hindi siya umeffort. Dahil gusto niyang magbago. Ang nasa puso niya, pag nakita ko si Jesus, doon na simula ang aking pagbabago. Sino dito love si Jesus? May first-timer po ba? Sa mga first-timer po natin, dyan sa online, mga first-timer po kayo nakarinig ng ganito. Love niyo ba si Jesus? Hindi po religion. Relationship. Salvation. Ang salvation ay ating pinakamagandang relasyon kay Jesus. Nung una niyong nakilala si Jesus at nalaman niyong may namatay para sa buhay niyo, hindi niyo na pinakawalan yun. Tama? Tama po ba? Para may sumagot doon, ako hindi pa. Mamaya, pray natin yan. Kaya nung namatay si Jesus sa cross of Calvary, na nasa puno din sa pinako. Grabe, sikat pala ang mga puno dito sa Bible. Kaya mga agricultural, dyan, bida tayo dito. Kaya po si Jesus is our salvation. Just as a tree produces fruit. Picturean nyo to, para maalala nyo. Si Zacchaeus encountered Jesus. He repented and committed to make amends for his wrongdoing. Ngayon, nung nabasa na natin yung 4 na ibig sabihin ng puno, ito na po yung pinakamagandang part. So, umeffort na si Zacchaeus, umakyat sa puno, gustong-gusto kong makita si Jesus. Nabigo ba siya? Nabigo ba si Zacchaeus? Binigo ba siya ni Jesus? Nagulat si Zacchaeus. Alam niyo kung bakit? Nagulat siya kasi bigla siyang tinawag ni Jesus. Sinabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay niyo. Ikaw kaya nanahimik ka sa puno. Andiyan na si Jesus, nakita ko na. Joshua, oy po. Nabali yung puno. Dinudge niya na naman ako. Pagbaba ni Zacchaeus, eto pa maganda. Mga kapatid, grabe. Ano niyo to? Namnamin niyo to. Babalikan ko. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, sarap naman, tinignan ka ni Jesus face to face. Ikaw lang naman ikaw lang yung nag-iiba. Ibang, siguro, ewan ko lang, Pilipino kasi ako, so malaro yung isip ko. Siguro kita, may tao doon. Siguro naglalakad si Jesus, no? Paano kaya maglakad si Jesus? Kasi boses niya anak,
So, isipin niyo na pag maglakad siya. Mas puno. Oh, bumaba ka dyan. Hindi. Kasi tao siya, di ba? So, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Ito na, sabi sa verse 5. When Jesus reached the spot, He looked up and said to him, Zacchaeus! Ako, ini-imagine ko para sumisigaw siya eh. Kasi hindi naman pwedeng, Zacchaeus, baba ka dyan. Hindi, nasa puno eh. Sycamore tree, di ba? Imagine ninyo. Alam mo namang, Zacchaeus, baba ka dyan. Kain tayo sa bahay mo. Hindi pwedeng ganun eh. Talagang, Zacchaeus, come down immediately. Wala kasing exclamation point eh. I must stay in your house today. Ulitin ko, parang hindi, walang pumasok Ulitin ko. Pwede ba palitan natin yung Zacchaeus sa pangalan niya? Hindi kay Joshua, kasi sasabihin ko din Joshua, ha? Pwede? Basahin natin. 1, yung Zacchaeus, gawin yung pangalan niya. Okay? 1, when Jesus reached the spot, He looked up to him or her and said, Joshua, come down immediately. I must stay at your house today. Doon pala ako naiyak sa palakpak parang, hindi ba? Sabihan ka ni Jesus, Joshua, bumaba ka dyan. Kawawa din ang puno. Hindi, walang sinabi si Jesus. Maawa ka sa puno, baka magalit ang ano natin. DFA. Joshua, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay mo. Nagets you? Kasi ganun katapat si Jesus sa iyo. If you seek, you will find. If you knock, the doors will be open. Pasang-pasahan na. Hindi pa doon natapos. Papalakpak pa kayo dito. Pakinggan nyo to. Sa kila, wala pa. Ito lang yung kumontra. And all the people saw this and began to mutter. Di ba ang dami nating experience na ganun? Tinawag ka ni Jesus, na born again ka, na Christian ka na, super Christian ka pa. Di naman ganyan maugali nung dati. Hindi pa nga bayad yung 8.50 sa akin. Tapos Christian siya. Hindi pa nga ako bayad sa utang niya. Siya'y may utang Singil naman ng utang sa akin. Ito, dami naman yung pera. Mutter. Mag-ingat sa mutter. Lumapit kay mother. Magsumbong sa mother. Ang dami kong mutter nun. Kaya nga nakaka-relate ako eh. Yung gumagawa ka na ng mabuti, yung focus mo kay Jesus, sabay may mutter. Kasi ang kalaban natin, ang demonyo, pilit niyang binabalik kung sino ka nun. Pilit niyang binabalik yung hindi mong pagbabago. Tandaan niyo sa mundong ito may kalaban. Ang demonyo, Pero ang demonyo, silent yan, pero ingat kayo. Pilit niyang kinokondem kung ano yung ginawa mo kahapon. Si Jesus, ang gusto niya, magpunta sa bahay mo ngayon. Hindi naman niya sinabing, andun ako sa bahay niyo kahapon, ba't wala ka? Wala naman ganun eh. Magpupunta ako sa bahay mo ngayon. Kain tayo. Party. Walang party. Pero ang kalaban, pag gumawa ka na ng maayos, okay ka na, wow, lumulutang ka na, tapos talagang super Christian ka na, nagbago ka na yung dati mong anyo, hindi na ganon, papaalala sa'yo. Mutter. So ikaw naman parang oo nga.
Matter na lang ako. Balik ko na lang yung ginawa ko dati. Kasi nung dati, wala naman nangingialam sa akin. Kaya si Zacchaeus, yung puso niya, tama. Kasi nagbago siya eh. Ito, mamaya palakpak kayo ulit sandali lang. Si Zacchaeus, babasahin ko sa inyo ulit But Zacchaeus, pag sinabi kong Zacchaeus, isipin niyo pangalan niya yan. Okay lang naman kasi si Jesus is the past, present, and future. Ang Bible natin. Kaya magbasa kayong Bible. Ang sarap magbasa ng Bible. Sobra. Teka, magbabasa lang ako. Okay, ito na. But Zacchaeus, verse 8, stood up and said to the Lord. Kita mo, tumayo si Zacchaeus. Look, Lord, here and now I give you half of my possessions to the poor. Pagbabago. Instant change. Pwede namang instant, pwedeng gradual. Si Lord won't judge you. Pwede kang magbago kaagad. Pwedeng dahan-dahan, naglalakad ka, dahan-dahan mong tinatahi yung mga butas mong pantalon, dahan-dahan ka na nagpapagupit, dahan-dahan ka na nagpapabango, dahan-dahan mo nang binibitawan yung insenso ng impyerno, dahan-dahan mo nang binabasag lahat ng boteng hindi makadiyos. Pero si Zacchaeus, tama ang kanyang puso. Dahil instantly, nagbago siya. Kasi ibabalik niya yung mga ninakaw niya. Ibibigay niya. Ito, ganda. And if I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Instant change. Instant change. 4 times, ang dami niyang niloko siguro nun. Instant change. Ito pa. Handaan niyo na yung mga kamay niyo. Jesus said to him, tomorrow. Kikinig kayo. Bukas. Yesterday. Ano? Okay. Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Ang salvation nyo is today. Yan yung nangyari kahapon. Mag-sorry ka kay Lord kung talagang alam mo yun. Mag-sorry ka kay Lord. Alam nyo nga ito, may kwento lang. 1 minute na kwento. Nung ginagawa ko nga po itong preaching, kasama ko si G, namili kami. Grabe ang pagsubok. May kumat na naman sa akin na taxi. Yan na naman, ginudge nyo. Wala pa! Sa may Eastwood, di ba isang palikudo, nasa tamang lane ako Bigla may pumasok na taxi na ganun. Doon sa mga tatay na nagdadrive, alam ko naiintindihan niyo ako. Tignan niyo yung asawa niyo. Sabihin niyo, asawa, kwento lang yan kwento lang. Relax. Kinat ako. Kahapon lang yun. Kahapon ba yan? Kinat ako. Boom! Siyempre, ako parang instantly na Zacchaeus tayo. Kinat ko din. Mali! Buti si G, nagbilang sycamore tree. Pinukpok ako. Sakit. Magpipreach ka bukas! Huwag mo nang habulin. Alam niyo kasi, matanda na. Pero nagmumura siya sa taxi. Nakikita ako kasi walang tint Talagang, I will be honest to you. Siguro mga ilang segundo na judge niyo lang ako. Mamaya, batiin niyo pa rin ako So talagang nakipag-git-gitan ako. Tapos,
Nung pinalo nga ako ni G, minsan kailangan may mamalo sa inyo eh. O ako lang. Dati kasi nanay ko, sapwit eh. Pero mas masakit pala sa asawa, ma. Pero hindi na magpapapalo ha. Hindi na bagay. So, pinalo ko gano'n, sabi, magpipreach ka bukas, magpipreach ka bukas. Hindi pa rin. Talagang naghabol lang pa kami, kasi talagang alam mo yung tama ka na eh. Andun, makikita mo na si Jesus eh. Nandun ka na sa crowd eh, pasok ka na eh. Kaya lang hindi ako umakit ng puno. Diniretso ko. Kailangan pala umakit ako ng puno. Para humble. Hindi ako umakit ng puno eh. Yung puno tumama sa akin. Yung punong abala. So pinalagpas ko na. Sabi sa akin ni G, ano ka ba naman? Sycamore. Masakit pala tumama ang sycamore tree sa ulo. Ano ka ba naman, pipreach ka bukas? Pastor ka. O sige na nga, pastor ako. Huwag mo na lang kikwento. Ako na magkikwento bukas. Baka mapaganda pa pag ikaw magkwento. Kaya po, tumigil, sabi ko, Lord, sorry, pipreach nga pala. Pastor nga pala ako. Magre-resign sana ako nung oras na yan. Wala akong matawagan. Wala si Pastor Aloy, hindi ko alam yung number eh. Mag-resign muna akong PTC. 5 minutes lang, tapos babalik ako. So nakita nyo, yung past nyo, mag-sorry na lang kayo sa past nyo. Huwag nyo nang palakihin. Ikaw ang umakit sa puno, huwag mo nang hintayin tamaan ka ng puno. Nakuha nyo? Umakit ka sa puno, makita mo si Jesus. Alam ko mga big time tayo dito sa JCS, wala namang small time eh. Lahat ng big time magsabi ng Amen. Parang pitulay narinig ko. Ulitin ko, lahat ng mga big time sa JCSGO Central magsabi ng Amen. O, kita nyo na? Pag big time na, humble na. Yung past mo, past na yun. Yung nangyari kahapon, siguro na, Manong driver, nakalimutan ko kasi yung plaka mo eh. Sorry ah. Kasi sumingit ka din eh. Pero mali ako. Pinatulang kasi kita eh. Sorry Manong driver, kung nanonood ka, please punta ka dito. Magsusorry ako sa harap mo, public apology. Ay, nandito ngayon. Alam mo, sabi pa ni G, mamaya mag-attend yan bukas. So kung namumukhaan nyo ako ngayon, lapit kayo sa akin mamaya. Ako po yung anak ng driver. Hindi makapunta yung tatay ko, nagtatampo siya. Sorry na. So yung past nyo, si Zacchaeus, hindi niya inintindi yung past niya. Hindi niya inintindi mga nanloko siya. Umakyat siya kagad ng puno para makita niya si Jesus. Hindi aksidenteng may sycamore tree doon. Ngayon sa buhay natin, meron tayong sycamore tree. Umakyat kayo doon. Kung literal, ingat kayo. Pero, ang salvation, balikan nyo. Para yung puso nyo tumama at hindi katamaan. Amen? Ito nga po sinabi. Promise, masakit tamaan ng sycamore tree. Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man is a son of Abraham. For the son of man, pwede ba pakibasa ito kasama ko? Verse 10, for the son of man came, wait. Pwede ba yung seek? Palitan mo ng pangalan mo. Came to seek Jesus. Ay, lost pala tayo, lost. Lost ba kayo minsan? Pwede ba yung lost? Palitan nyo ng pangalan nyo. Ulit. For the Son of Man came to seek and save Joshua. Ulitin natin. For the Son of Man
came to seek and save. Walang tumayo? Wala? Ako nga, oh. Kaya po, si Zacchaeus, nakaka-relate na ba kayo sa buhay ni Zacchaeus? May pangalan ba ditong Zacchaeus? Sayang, freelance siya na. Sycamore tree, before we end, symbolizes separation from the world, spiritual elevation, readiness to receive Jesus, leading to transformation and salvation. Alam niyo po, pag na-meet niyo na si Jesus, may mararamdaman ka ng pagbabago. At ikaw naman, umeffort ka din. Kaya alam mo na si Jesus eh. So yung mga dati mong itsura, dati mong amoy, dati mong ginagawa sa buhay, kapatid, magbago ka naman. No judgment. Wala akong sinasabi ditong dapat ganito, dapat ganyan. Nasa sa inyo yan eh. Kaya nga personal relationship. Parang ako noon, nung nagkaroon ako ng personal relationship sa misis ko, nagbago ako. Mataba pa rin, pero nagbago ako. Nag-iba ako ng itsura, hindi na ako mukhang palaboy. Hindi mahalata eh, no? Pero maraming nagbago sa buhay ko. Nawala na yung minsan yung pag-iinit ng ulo ko. Nawala na yung galit ko sa pagdadrive minsan. Di, dahan-dahan naman yan eh. Yung kadiliman, iniwan ko na. Kasi pag nakita mo, yun ang puso ni Zacchaeus, gusto niyang magbago. At an instant, he changed his life. Masarap naman magbago pagkasama mo si Jesus eh. Kasi siyang bahala sa iyo eh. Tayo lang ang impatient. Yan na naman, ang ano ka na naman. Just be patient for change. Say, be patient for change. Nasa siya yan. Ito, to have a heart like Zacchaeus for Jesus, we can follow His example in 3 ways. Number 1, seek Jesus with eagerness. Seek Jesus with eagerness. Kasi alam mo si Zacchaeus, gusto kong makita si Jesus. Excited siya. Napakyat nga ako ng puno eh. Hindi yung, gusto nyo makita si Jesus? Oh, okay lang. Whatever. Ay, ba si Jesus? Oh, fine. Oh, ganda ng bigote ah. Hindi. Si Zacchaeus, I want to see Jesus. Ayaw mo palasutin. May puno. Eagerness to seek Jesus. Number 2, Jesus was welcomed with joy. Ngayong natanggap mo na si Jesus, maging masaya ka, kapatid. May mga problema, yan talagang pangpalungkot natin. Ano? Sino nalulungkot pag may problema? Ito na lang, sino nalulungkot kung walang pambayad? O, ang dami ng taas ngayon. Sino nalulungkot kung best friend mo si Judith? You have to receive Jesus with joy. Welcome Jesus in your heart with joy. Change is going to happen. Number 3, repent and live differently. Kung ano yung amoy mo kahapon, dapat iba na yung amoy mo ngayon. Kung ano yung mga inaamoy mo kahapon, iba na yung ngayon. Dapat makalangit na. Bitawan mo na ang insenso ng impyerno. Kung ano yung ugali mo na kinatan mo yung taxi driver, mag-sorry ka kasi pastor ka. You have to change. Repent and live differently. Kaya po si Zacchaeus, ang umiral sa kanya,
ang tibok ng puso niya para sa Panginoon. Para kay Jesus. Hindi niya kilala si Jesus, na-excite siya. Alam niyang pupunta si Jesus, dadaan sa kanila. Yung puso niya, tumibok para kay Jesus. Alam niyo, meron tayong JCSGO worship. Speaks about the heart. Kinuposto ni Pastor Byron and Pastor Lisel. Okay ba? Okay ba, Pastor? Mayag ka na, ganun din, punto din tayo dun eh. Gusto ni Jesus, kantahin natin to. It's about the heart. Ngayon, kantahin natin tong kantang to. Pag nangungusap sa inyo si Jesus ngayon, at gusto nyong i-renew, or meron ka nararamdaman, tumayo ka to represent that you're on the sycamore tree. Pero okay na tayo sa upuan, ha? Okay na tayo upuan. This is my heart offering to you. This is my life. Pikit yung mga mata nyo. Namnamin niyo yung kanta. Draw me near to you, O Lord. I'm reaching out to you. I want to see your presence cover me. Ngayong oras na to, kung kinakausap kayo ng Panginoon and you want to climb the sycamore tree, this is for our salvation. It's up to you. You stand up. You give your life to the Lord. Kristiyano ka na, hindi ka pa Kristiyano. Give your heart to Jesus. Alam ko dito, nabigay na natin puso natin sa Panginoon. Pero, if you want to change like yesterday, forget about yesterday. Today is the day that the Lord has made for you. Say, I love you, Lord. Raise your voice. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus. Last show. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you and praise the Lord. Dakila ka